Mayong adlaw sa nausab sa tanan, dalay ko ng Dios sa oportunidad nga gihatag niya usab kanato nga makapadayon kita sa atong buluhaton o ako nagapanghinaot higala nga kamong tanan nga nagapaminaw karon diya sa inyong mga radyo, diya sa inyong panimalay o sa tanan nato mga Facebook friends, magpakamaayo gyud ang Dios sa kanunay diya kaninyo. Hinaot pa nga makapag-istorya ang Dios dinhi sa atong mga kasing-kasing samtang tuon magapamalandong kita karon. Magaampo kita. Amahan og Dios ng langit nun, nagapasalamat kami sa oportunidad kay magihatag kanamo nga makapadayon og Dios sa pagbasa o pamalandong sa iyong balaang pulong. Gitugyan namo og Dios ang among pagtuon, duol ya kanimo pinaagi sa pagpaminaw sa imong mensahe. Hinaot pa og Dios nga ikaw magapanalangin sa matag usa, ilabi na og Dios sa pagpaminaw karon sa imong balaang pulong nga ang imong mapulong makitagluna diha sa kasing-kasing sa matag usa nga nagapaminaw o nagahigugma diha kanimo o treasure o Dios sa imong mga pulong nganhi sa ilang mga kasing-kasing. O Dios, ikaw magauban sa magpadayon kami karon sa pagpamalandong niini. Kini among gitugyan diha kanimo in Jesus name. Amen. Usan na pod ka oportunidad nga gitugot sa Dios nga makapadayon kita padayon sa ato nga pagtuon. Ania kita nagahisgot may tungod sa pag-review, no? Re-studying the basics part 5. Re-examine, review, and look back the fundamentals sa imong pagtuo. Nganong ikaw nagbarog karon, nganong nag-alagad ikaw sa Dios, or kaya nganong man nga ang imong pagkinabuhi daw walay epekto ang Word of God, nganong wala kay appetite sa pagbuhat sa bulaton or with whatever nga situation imong na kahimtangan karon ni gala, we need to look back, we need to re-examine sa ato nga mga foundational truth nga atong nahibaluan og ato nga ginatindugan as of now in order nga dili lang assured ikaw but also ma-remind kita sa tanan nato nga dapat pagahimuon. This time magahisgot kita sa katapusan nga porsyon ni ining pagtuon. We need to enjoy our peace, no? Enjoy your peace. Now, kabalo kay gala, wala nag-promise ang Ginoo nga sa dihang mahimo kitang Kristohanon nga wala na yung mga problema, wala yung mga trials, wala yung tawag na to nga mga burdens or mga problems in life nga mag-abot ka na to. Wala nag-promise ang Ginoo niana. But ang gi-promise sa Ginoo nga ingon siya, He will never leave us nor forsake us. The only thing we need to trust Him, kinahanglan atong pagsalig kanunay nga naa diha kaniya. Whatever situations nga ato nga masugatan, ma-experience in life, anaa ang Dios, kanunay siya nga naga-enable, naga-protekta o naga-preserve kanato. Now, enjoy your peace. Kining peace gikan kini sa pulong harmonious or nagapasabot siya gi-describe kini siya harmonious relations, no? Peace is being described as harmonious relations. No, diya ang basic kayo nga pagpabot niini. It's either between men, relationship between men, between nations, and between God and man, and between one's own self. Sa atong sarili ba? Kabalo kay gala, pag wala kitay kalinaw sulod sa atong kasing-kasing, it will also affect ngadto sa ato nga sosyudad o sa ato nga surroundings. Ang kalinaw nga niya sa atong kasing-kasing maka-apekto usab ngadto kanila o musugot kita sa dili, ha? Being described as harmonious relations either between men, nations, God and man, and one's own self. Now, brothers and sisters, a lack of peace often contributes to the spiritual stagnation that afflict many Christians today. No? Mao kana siya ang realidad di gala. Kung kulang kita og kalinaw diya sa atong sulod sa atong kinabuhi,
Siguro ang mga rason usahay spiritual problem, aduna kitay doubt, aduna kitay something nga dili tama nga pakig fellowship, pakig relasyon diya sa Ginoo, mali nga konsepto sa pag-ila sa Dios, or di kaya aduna kitay ginatawag nga physical or mga situational sa kinabuhi nga na undergohan nato. If we don't have that peace which is coming from God, mo cause siya, mo result siya og spiritual stagnation. Now, higala, nganong importante man nga ang kalinaw, mania kanunay sa atong kasing-kasing. Labi na karon nga panahon, higala nga side by side, bisang asa ta mo tan-aw, bisang asa kita, unsa nga kapanahunan karon, grabe ang mga challenges sa kinabuhi, grabe ang mga panghitabo nga usay lisod na kay nimo karon, lisod kay sabton. Of course, sa mga kanakan sa Dios, expectedly nakabalo na kitang tanan nga mao kini ang gisulti sa Ginoo ahead of time, no? Layo pa kini na kitabo gisulti ng daan sa Dios. Now, the question is why peace is so important para kanatong tanan. Adunay mga rason. Unang rason, it's because it is another crucial element constituting the kingdom of God. Usa kini siya ka elemento, necessary nga kinaiyahan or kana bitaw ang atong paglaong bunga kini og kalinaw diya sa tong kasing-kasing. Unsa ingon ni Apostol Pablo diya sa Romans chapter 14 verse 17. Ingon ang pulong sa Dios, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Amen. Mao kana siya gala. Kung kita mga katawhan nga iya sa Dios, ang ato nga concern, ang atong interest, wala lamang ni ining kalibutan na. Of course, wala nagpasabot nga wala na kay pakialam ni ining mga butang sa kalibutan, sa dagan sa itong kapanahunan, because we are all affected ni ining tanan. But ingon ang pulong sa Ginoo nga ang ginamatter na to most mao ang mga butang nga iya sa Ginoo, mga butang nga maka sumala pa sa atong hibaluan, sumala sa ginasulti sa pulong sa Dios. In verse 18 nagingon, however, thus serve Christ as is acceptable to God and approved by man. So, maka na siya ang pulong sa Ginoo. Nagasulti ka nun, verse 19. So then, let us pursue what makes for peace and for mutual upbuilding. So, kung unsa katong makapabuild up, makapalig-on, mo to atong i-pursue nga makahatag og kalinaw kanatong tanan. Ang kalinaw, usa sa mga kailanganon nato igala aron nga kita mahimo gyud nga mas effective nga mga katawhan, alagad o mga servants of God, no? Ingon si Apostle Pablo, so then let us pursue what makes for peace. Kung unsa man ang makahatag og kalinaw sa atong sulod, sa atong nakasing-kasing, or sa atong pakigrelasyon, sa atong pakikitungo ngadto sa uban, we need to pursue it. And the purpose is for mutual upbuilding. Aron makalig-on kita sa uban nga nagakaluya diha sa pagtuo. Why peace so important? Number 2, because peace with brethren contributes to receiving peace from peace from God, no? Receiving, makadawat kitag kalinaw gikan sa Ginoo nga kalinaw, no? Kung imong tan-awon ang 2 Corinthians chapter 13 verse 11, finally, brothers, rejoice, aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Mao kini siya ang ato makita si sumala sa gisulti ni Apostol Pablo. Kabalo ka mo higala kung naa may Kristohanon nga nag-suffer o
dili matawag nato nga dili gyud normal nga pakigrelasyon sa mga tao. It was Apostle Paul. Gumikan kay si Apostle Pablo, he was hated by men. Daghang kay mga tao naglagot sa iya tungod sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Pero ato makita igala nga despite ni adto nga relationship nga experience niya sa iyang dili gyud normal nga relasyon, mga pagbati sa mga tao kaniya, yet nag-aspire sa Apostle Pablo nga mo build og kalinaw, no? Pinaagi sa sabot, sa pag-adjust o sa buhat sa maayo para sa uban. Mo niingon siya sa iyang advice sa mga Kristohanon sa Corinthians believers, finally brothers, rejoice, aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace, and the God of love and of peace will be with you. In Ephesians chapter 1 verse 2, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Sa ato makita igala that peace is coming from God. Ang kalinaw gikan sa Ginoo o kana gi-impart sa Ginoo sa ato mga kasing-kasing in order for us nga makayanan, makakinabuhi kita with that ginatawag nga peaceable life, no? Mao kana siya. Ingon pa din sa John chapter 14 verse 27, peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. Mao kining panahon nga si Ginoong Hesus talihawa na siya, no? Hapit na siya mo taliwan o hapit na siya mo biya sa iyang mga apostoles. Gi-assure niya iyang mga apostoles, gihatagan niya og comfort, ang kalinaw iyang gihatag ngadto kanila in order nga ang iyang mga disipulo higala magkinabuhi nga adunay kalipay, kalinaw diya sa ilang kasing-kasing despite sa mga possibility nga ilang ma-undergohan, ma-experience throughout the years sa ilang pagpangalagad. Pero kampante sila o assured sila nga ang Dios naga-uban o naga-hatag kanila sa kusog, naging able sa matag karon unya sa ilang pagkinabuhi. Why peace so important? Number 3, having peace with God has a positive effect in our peace with our enemies. Now, of course, whether we like it or not, igala, dili gyud kapunggan, no? Dili gyud na siya maiwasan. Nga bisan unsa pa imong himuon nga maayo, naagay mga tao nga dili gusto, di ganahan sa imong gihimo, no matter makaglorify ba sa Ginoo or dili. So mao kana siya. We even gani si Jesus Christ nga wala gyud siya laing gihimo, mao gyud ang tanan nga makaayo para sa tao. Yet thousands and even millions of people during that time hated him, no? Nagkalagot sa iyaha, nagkasuko sa iyaha. No, ingon si Jesus Christ, ang sulugoon dili labaw sa iyang agalon. Kung ang agalon gikapungtan o gidumtan sa kalibutan, ingon usab ang iyang mga sulugoon pagadumtan usab sa kalibutan. Usa kana siya ka advance pagpahibalo kanato gani ining kinabuhi whether maghimo tag mga butang makaglorify sa Ginoo, ana agyapoy mga dili magakalipay niini. Og we need that peace in order nga makapadayon kita, makahatag ka ng positibo nga epekto nganhi sa atong kinabuhi in order nga makabalo kita, mubarog, magkinabuhi, uban at ubangan sa mga kalaban, no? Do nga giisip kitang kalaban pero kinahanglan nga at peace kita ngadto kanila. Unsa ingon sa pulong sa Dios in Proverbs chapter 16 verse 7, when a man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. So adunay mga ginatawag nga special working ang Dios sa iyang mga kaanakan, sa iyang mga katawhan, especially kung nakinabuhi kita, nag-aspire kita
og kalinaw, og ang Dios maghatag siya og kalinaw panig sa nabtanay even sa atong mga kalaban kanang naglagot kanato, no? Moabot ang panahon himuon sa Dios na kanang mga persons nga dili ganahan or against kanato ma-realize nila nga ikaw nagsunod, nagbarog sa tama, sumala sa kabubuton sa atong balaan nga Dios, no? Ingon siya, when a man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. The secret is we need to please the Lord. No? Himayaon ang Dios diya sa atong kinabuhi. Therefore, enjoying your peace kinahanglan ato himuon ato nga hinumdumon that peace with God begins with justification which is found only in Christ. Ang kanang kalinaw nga gi-mention nato is dili kana kalinaw nga makuha nato basta-basta ni ining kalibutan lamang. That peace nag-start kani sa atong kasing-kasing tungod kay ikaw gi-justify, gipasaylo na sa Dios o kining kalinaw gikan sa Dios mismo. Unsa ingon sa Romans chapter 5 verse 1? Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So ato makita, we are justified by by faith. Ang kana nga kalinaw na angko nato because of God's working. Tungod kay ang Dios nag-justify ka nato. Kung imong tan-aw ni higala in the past, ang kasimtangan nato in the sight of God, kita nahimong kaaway sa Dios because we are sinners. Tungod sa sala nga atong napanunod kay Adan o kang iba, ug tungod sa atong personal nga mga kasalanan, giisip kita na kalaban sa Dios, or shall we say, ang tao nakikalaban sa Ginoo. Pero ato makita nga because of the Lord Jesus Christ, na iyang sakripisyo sa pagpakamatay niya sa krus sa Kalbaryo, iya kitang gipasaylo, iya kitang gihimong matarong pinaagi sa pagtuo. Muna ingon sa Romans 5:1, therefore being justified by faith, we have peace with God, no? At peace kita diya sa Ginoo because we are justified through our Lord Jesus Christ. And justification is only based on what the Lord Jesus Christ has done for us. Unsa gihimo ni Kristo alang kanato. Ikaduhang butang, it continues in response to fervent prayer. No? Mupadayon kini o resulta kini sa atong pagkamapinadayonon diha sa pagpangamuyo. We need to enjoy our peace by prayer. No? Continue to pray in order nga ang kanang kalinaw dili mawala nga ni kanato. Ingon pa sa Philippians chapter 4 verse 6, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known unto God. So usa kini ka challenge para kanato nga magmainampingon kita o dili kita maapektuhan sa mga possibility, sa mga butang ni ining kalibutan na, no? But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. So, diha sa pagpangamuyo, padayon nga pagkamainampuon diha sa Ginoo. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. And the peace of God, dili ni simple nga kalinaw nga gihatag sa tao, higala gihatag sa organisasyon nato ning kalibutan, no? Daghan kay natay mga organisasyon makit-an karon, associations nagahimo, naga-aspire nga mahimo lang mga peacemaker. But you know what, brothers and sisters, friends, ang tinuod nga kalinaw diha gikan sa Ginoo. Ug maangkon lamang kini sa tao the moment nga siya ma-justify sa Ginoo, mapasaylo siyang kasalanan sa Ginoo, og anaa diha
ang balaang espiritu sa iyang kasing-kasing. So, just as prayer can enhance our joy, so can prayer help us to enjoy our peace that surpasses all understanding. We can ask God nga i-enhance niya, i-improve niya ang ato nga kalipay tungod sa kalinaw na iyang gihatag kanato, no? Let's enjoy that peace which comes from God, no? Kung ang gipasaylo ka sa Ginoo, i-enjoy ka na nga kapasayloan. Faith, hope, love, joy, and peace, simply words, yet so essential to the abundant life Jesus has to offer those who come to Him. Wingon ta, sayon ra kana nga mga pulong, pero essential, kailangan kay nato aron nga magkaroon kita ginatawag og abundant life, kana bitong kinabuhi nga mahimo gyud nga panalangin ngadto sa mga tao as possible, no? Mao kana siya gala. And why are they often in short supply in the lives of many Christians? Nga naman nga usahay, murag ang Kristohanon wala may kalinaw, murag gubot man gyapon, nga wala man siya dili siya at peace iyang pagkinabuhi uban bisan siya nagapangalagad o nakaila sa Dios. Now, kabalo kay gala, it is because they neglect two fundamental tools God provides for them, such as the Word of God and prayer. O say mawala kini o dili nato ma-enjoy kini nga mga butang, kaning kalinaw diya, kalipay diya sa Ginoo. It's because na-neglect nato ang pulong sa Ginoo. Wala na ta nakabasa ang Bible, wala na ta katarong og paminaw sa Bible, kay nagsimba man tuod, magsigawas-gawas, magsimba man tuod pero wala nagka-concentrate sa pagpaminaw sa Word of God. Sayang kayo ang pulong sa Ginoo nga ginawali, no, say mulabay lang o makalikay ang imong dalunggan, di nimo madunggan ang mensahe gikan sa pulong sa Dios. That's why nga dili nato ma-enjoy ang tinuod nga kalinaw diya sa atong kasing-kasing. Walay kalinaw, walay kalipay nato. And labaw sa tanan, wala ta nagapangamuyo. That's why ma-miss nato kana nga maong pribilehiyo. Brothers and sisters, friends, restoring the basic elements of the abundant life found only in Christ is not a mystery. Hinong tumitili misteryo ang pag-restore sa ato ang nga ginatawag nga abundant life. Kana bitong mabungahon natong kinabuhi, dili na misteryo, gi-reveal kana sa pulong sa Ginoo. Unsa may dapat himuon nato? Just receive the implanted Word of God. Just cultivate it. Not only i-receive nimo, i-cultivate ang pulong sa Ginoo nga natisok diya sa imong kasing-kasing. Ayaw ka na pabayai. I-meditate ka na, i-apply diya sa imong kinabuhi. Unsa ingon sa James chapter 1 verse 21, wherefore lay apart all filthiness and superfluity and naughtiness, and receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. No? Dawaton ang pulong sa Ginoo, i-accept ang Word of God nga diha gitisok sa Ginoo sa imong kasing-kasing, o sa diin mag-enable ka na nga ma-bless ikaw sa tibuok nimong kinabuhi. Number 2, what to do? Continue earnestly in prayer. Padayon ka sa pag-ampo. Ayaw yung undang pag-ampo. Si Jesus Christ, hangtod nga siya ni abot sa kamatayon, sa diyang gi-execute siya, grabe ang iyahang pag-spend time in prayer. Usahay, nagunahon na kita nga karaan na kitang Kristohanon, dugay na ta sa pagpangalagad, relax na ta, wala tayo ampo-ampo. But you know what? I would like to encourage you, to remind all of you that we need to pray and never stop praying. Continue earnestly in prayer. According to Colossians chapter 4 verse 2, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Very clear. Continue in prayer. Padayon ka sa imong pagkamainampuon. Og magbantay ka, magamping ka, uban ang pagpasidungog, pagpasalamat diha sa Ginoo. Brothers and sisters,
challenge for us. We need to enjoy our peace with God. Peace from God that is in our hearts. Ginoo, salamat sa imong pulong. I-bless ka to sa among mga kasing-kasing. This we pray in Jesus' name. Amen.